Kung dati minsan ay tinatamad na bumangon ng maaga dahil papunta na naman sa trabaho, stress na naman sa traffic. Ngayong nandito na kami sa bukid, excited tayong gumising na maaga. Lalo pag narinig na natin yung tilaok ng manok sa umaga. Buti na lang talaga ay naisip ko to dati na dahan-dahan na mag-umpisa dito sa bukid habang may trabaho pa ako. Kaya noong nagkaroon ng pagkakataon na eto na. Nandito na ako sa mas gusto kong trabaho. Marami ang nagtanong sa atin paano nga ba makatipid pagdating sa pagkain ng mga alaga tulad nito kadami. So ang ginagawa natin pag ganito kadami, nako, ang laki ng gastos mo, mababa ang 10,000 siguro sa isang buwan kapag binibilhan mo sila lagi ng pagkain. So ang ginagawa natin, pwede tayong magtanim ng mga mais, no, yellow corn. Pwede natin itanim yan at ipakain sa mga alaga natin. At ang ginawa namin paraan para kahit ito yung pinapakain namin, naka-pre-ring sila. Naka-pre-ring, sino-open namin yan, binubuksan namin yan dyan para pumupunta sila doon at napakaraming damo doon banda, oh. Napakaraming damo. At ito nga, buo lang to na yellow corn, oh. Yan, buo-buo na yellow corn. Or kapag naman wala kami yellow corn, bumibili kami para pakain sa mga alaga. So isa yan sa discarding natin dito para makatipid-tipid tayo pagdating sa pag-alaga ng mga native na manok, pabo, gansa. Ayan sila, lahat yan sila kumakain nitong yellow corn, no? Yellow corn, saka may mga leftovers palay, tag-ani ngayon. Pwede ka manguha ng mga leftover ng mga palay dyan. Sa mga palayan, yung mga hindi na kinukuha, yung mga may kasamang ipa, no? Pwede natin ibigay sa mga alaga natin yan. Ayan, So, iba pa, pwede paraan. Bukod dito sa mais, pwede tayong magtanim ng azola, pwede tayong magtanim ng mga Madre de Agua. No, pwede tayong magtanim ng kangkong, haluan natin ng darak, pwede natin ibigay sa mga alaga natin yan. So, napakaraming paraan naman para kahit papano makakalis tayo sa gastos. Pero nakapag-alaga pa rin tayo ng mga manok, no, mga native chicken. Ang advantage naman pag meron tayong mga native chicken, ay kapag sa panahon ng pangailangan, meron tayong agad na ibibenta. Or kapag may mga bisita o wala tayong ulam, meron tayo lagi nagkuha dahil laging may mga itlog tayo dyan nakukuha. So itlog, karne, so nandito na sa ating silong yan. Kahit na di na tayo pupunta sa palengke at bumili ng karneng manok, meron na tayong makukuha na mga karne, no, sa ating paligid pa lamang. So ayan, napakarami na nito. Actually, sa pag-uumpisa, hindi naman kailangan ganito agad kadami. No, pag nag-umpisa pa lamang tayo, ay konti-konti lang. Konti-konti lamang, no, pagka nag-umpisa pa lamang. Hindi kailangan agad-agad na marami yung mga natin alaga. So ayan. So ayan, napakalakas kumain ng mga alaga natin. So ayan, no. Saka dito naman may mga puno rin tayo ng aratiles. Yung bunga nito, kinakain din nila yan. Mga prutas, kinakain din ng mga alaga natin yan. Marami sila nakakain dito sa paligid. Ayan, pag tagbunga ng mga prutas, mga marang, no, may mga marang din tayo dyan. O, nasa labas, yung mga manok sa labas naman, so nakakain sila dyan. Pagka namumunga yung mga prutas, yung mga sirang prutas, ay nako, paborito ng mga manok natin yan. Meron ditong kay Mito. Pati yung mga niyog na nangalaglag, ay magandang pagkain ng mga alaga natin yan. So paano daw nami-maintain yung mga alaga natin para hindi nakakasakit? No, gumagamit din tayo ng vitamins, no? Multi-V, yung binibigay nating vitamins sa kanila. Tapos kapag may napapansin tayo may sakit, Amoxil V naman yung pinapainom nating gamot sa mga manok natin. No, kaya pampurga, nagpupurga rin tayo. No, may iba-ibang mga pampurga na nabibili dyan sa mga agribet, mga poultry supply. No, pero ang usual gamit namin dito, Bulatigok SD. Yun yung ginagamit naman natin. So, kailangan din natin gawin yan para tuloy-tuloy ang pagdami ng mga alaga natin. Ayan. So, ito naman, ngayon, natural lamang yung kanilang pagdami dahil hindi pa tayo nag-incubate. Lalo na ngayon tag-ulan kasi medyo mahirap nitong taglamig. Medyo mahirap ang mag-alaga ng mga manok, mga pabo. No, dahil ngayon kapag sisiw pa lang, medyo maselan pag ganitong panahon, lalo na pag naka-incubate. Kaya ngayon, hinahayaan muna namin sila dito na mangitlog, tapos maglimlim. So, yun muna. Tapos madalas, kinukuha muna natin itlog pag ganitong tag-ulan. No, wag muna, hindi po muna tayo nagpapasisiw kasi talagang maselan sila sa ganitong panahon. No, so, ayan, dumadami na rin sila dito. At nakatipid tayo kasi dito, tingnan ninyo, naka-net ito. Nilagyan din po namin ng net. No, pero lumalabas din sila pagka araw. Ay, may baboy din tayo doon, oh. So dito pagka araw, lumalabas yan sila dito sa net. Dito naman sila, yan yung area nila, oh. Oh, punong-puno ng damo dyan. Minsan kasama nilang kambing dyan, pero ngayon ang kambing nasa kabila ko naman nilagay. So napakalawak ng area nila dyan.
napakaraming damo ang kanila nakakain. No, so free range itong mga alaga natin, naturally grown. No, minsan nagbibigay tayong feeds kung halimbawa wala tayong ibang pakain. So feeds naman binibigyan natin yung mga murahing feeds lang. Yan yung ating pinapakain dito, lalo na naka-free range naman sila. No, so ayan, tapos may mga lilim sila. Tapos housing nga rin natin. Sa mga nagtatanong naman ng housing, ito lang, simpleng housing lamang to. Oh, kawayan, more on kawayan yung materials dito. Kahoy, kawayan, niyog. Kung ano yung available na meron dito, yan din yung ginagamit natin. Maliban na lang sa bubong, yero na yung ginamit namin para magtatagal, matibay. So, kasi doon, yung kabilang mga kulungan ng manok natin, oh yan, dati ano yan, nipa, kaya lang mabilis din nasira. So nagpalit ng yero. So ngayon lahat ginawa na namin yero na para talagang pangmatagalan na yan dyan. So ayan po yung technique natin pagdating sa pag-aalaga natin ng mga manok, na kahit medyo marami sila, hindi tayo gumagastos ng napakalaki, no, at medyo nakakales naman tayo sa gastos, no, kasi ang mais na usually nga pag wala tayong tanim, bumibili tayo ng mais. Ang maganda dyan sa mais, napakamura lamang po, no, 15 pesos per kilo pagka buong mais, no, tapos pwede natin ibigay na pagkain sa mga alaga natin. Pinakawalan na muna natin itong mga manok natin, oh. Ay, tuwan-tuwa sila, oh. Oh. Ayan, oh, dami na, oh. Ayan yung mga manok natin. Oh, tuwang-tuwa sila nakalabas. Ito yung mga manok na galing sa loob ng kulungan. Yung mga galing sa incubator to dati, ngayon ay ayan na sila. Dami nila. Bubuksan ko na rin dito para makapasyal sila doon sa labas. Pasyalin natin sila dito sa may parte ng damuhan. May kambing na dyan, oh. Oh. Sa natin. May mga kambing din dyan. Esme. Oh, kumakain na sila ng mga damo-damo dyan. Iba'y nandyan na. Iba nandito. Oh. Dami nila, nakakatuwa. Iba naman nandito lang. Paggabi naman na-away sila dito. Salubong na to sa tao kasi sanay silang pinapakain. O yung iba nandun na sa labas, oh. Tingnan ninyo, oh. May mga kambing ni tayo dito ang pinakawalan. Ito kasi nakalambat to ng hagwire. Ayun, naka-hagwire yan. Tapos nilagyan din ng net. Kaya di rin makalabas yung mga manok dyan banda. Ay, yung pabo, paborito nila yung damo. Mahilig yan kumain ng damo. Yan, may mga manok tayo dito banda din. Yung din natin ito net dito para mandali sa kanilang lumabas. Ayan. Dito sa likod, nandito na yung mga itlogan ng manok. Dahil may mga inahing manok din tayo dito. Talagay lang. Ayan. Lagay ni Papa. So, may mga inahing manok din dyan. Halo-halo. O, yung kambing pumasok na rin dito. Manok at pabo natin, tuwang-tuwa sila. Mamaya naman yan, dito ko ulit pa sa loob pakainin para maipasok pa rin natin dyan sa loob. Magandang araw po, nandito tayo ngayon. Dito kami kumukuha ng mga saging pampadagdag pakain sa mga alaga. Kaya doon sa kabila po, ang pinaka-goal natin talaga, pag ganito, nagtatanim muna tayo para bago tayo mag-alaga ng hayop, meron tayong dagdag pakain sa alaga. Kasi tulad nito, marami tayong saging dito na kukuha. Pag halimbawa, sira yung saging, bunsalo, pwede natin kuhanin yan
i-chop natin, haluan ng darak, ng feeds, pakain sa mga alaga. Ganito lumalaki ang mga Madre de Agua. Pinuputulan din natin para lalo ring dumami yung mga sanga niya. Tapos itong mga pinutol naman natin na mga sanga, ito naman ay ating itatanim. At yung mga dahon na kinukuha natin, yan yung ating ichachap na siyang haluan natin ng darak, feeds at ipapakain natin sa mga alagang baboy, manok at pwede rin niyang ibigay doon sa mga kambing, baka. Pero pasanayan din, meron din mga kambing na ayaw kumain ng mga Madre de Agua. Pero kapag sanay naman sila kumain yan, pwede nating umpisa kapag di pa sila sanay, ihalo muna natin doon sa existing lang kinakain. Halimbawa, Napier grass ang kinakain ng kambing, mag-mix tayo ng Madre de Agua, mix-mix lang hanggang sa tumagal, masasanay sila na kumain nun. Itong Madre de Agua kasi mataas siya sa protein, kaya maganda siyang pakain sa mga alaga natin. Marami din paraan ng pagpapakain nito. Sa iba naman, binibigay ng fresh, sa iba naman, hinahalo, sa iba naman, piniferment nila. Kung halimbawa, sa ngayon, wala sila masyadong alaga, marami na yung Madre de Agua nila, so piniferment nila ito para magtagal, na kahit after ilang buwan man, meron pa sila ipapakain sa mga alaga, hinaluan nila ng molasses, asin. Yan sa amin talaga, bago pa kami nag-umpisa, ito yung pinakauna namin ginawa, yung pagtatanim muna ng mga kinakain ng mga alaga. Kahit sa ngayon po, ito malalaki na yung Madre de Agua habang nag-alaga na kami ng iba-ibang hayop, at habang dumadami yung alaga namin, nagpaparami din kami ng tanim nito. Kaya habang tumatagal, meron tayo ika-support na pang-supply doon sa pagkain ng mga alaga. Kasi doon po talaga pinakamahirap kapag marami tayong alaga tapos wala tayong pakain, ay napakahirap, napakagastos po kung iasa natin lahat sa bilihin. Yung mga resources natin sa bukid na ginagamit natin sa pag-alaga ng hayop, ay maglaan din tayo ng area doon sa resources natin para pagtamnan naman ng pagkain ng alaga. Which is yung mga dumi ng mga alaga natin, kapag natuyo yan, pupwede rin natin gawing fertilizer dito sa mga halaman na tinatanim natin na pagkain ng alaga. Sa akin nga po, meron kaming space ngayon na madalas binabaha yung dulo. So ang ginagawa ko noon, tinatamnan ko ng kangkong. Then yung kangkong, kahit na may tubig or walang tubig, basta maganda yung lupa, ay nabubuhay yun. Tapos yung parte naman na alam natin maganda yung lupa at damuhan lamang, nililinis, taas tinatamnan ng kung anong pwedeng itanim. No, katulad dito sa parteng ito, may saging, Madre de Agua, Napier grass, at yung kinukuha ko naman ngayon, yan ay mga Napier grass, which is parang tubo po yan, na yung katawan niya ay tinatanim din, parang kasaba din, pinuputol-putol yan, tapos tinatanim para dumami yung mga Napier grass, which is yung Napier grass, kinakain ng mga kambing baka natin. Tapos kapag medyo bata pang Napier grass, yung medyo malambot pa, chinachap nga namin yan, hinahalo din namin sa pakain ng mga inahing baboy, mga barako. At kapag nagmanok naman tayo, isa rin talaga sa pinakamagandang itanim din ay yung mais, lalo na kung naka-free range naman yung mga manok natin, or kapag hindi man naka-free range, ay pwede man tayo mag-mix ng mais tapos feeds, tapos ipapakain dun sa mga alaga natin sa loob ng ating lambat. Tapos pag naka-free range naman, na marami naman nakakain yan, mga damo, insekto, ay pwede yan kahit purong mais lang ibibigay natin. Kasi marami naman sila nakakain na source of protein. Lalo na yung backyard farming lang, na pwede naman pakawalan natin sa ating silong, yung mga alaga. Yung mga manok po kasi, hanggat pinapakain mo yan sa umaga at hapon, kahit na open yan, hindi nakalambat, ay umuwi pa rin yan. Bumabalik yan tuwing umaga at hapon para kumain. At kapag may bahay naman sila, doon sila tumitira sa gabi. Tapos iba naman, nasa puno nga, kahit kami nga, meron kami mga housing na yung mga native chicken namin nandun sa puno tumitira. Pero napakahalaga pa rin na may housing sila para may opsyon. Dahil sa amin, yun po hinaobserbahan natin, yung mga manok natin kung saan sa tumitira kahit may housing naman sila. So napakarami po talaga ng opsyon na po pwede natin pagkakaabalahan dito sa bukid. Parit natin yung dahon kasi pakain sa baboy yung mga dahon. Yung mga sanga, yan naman yung itatanim natin. Kung medyo malambot na, kaya na igiling ito ng machine. So, sali na natin ito dyan. Sa pagtatanim naman po ng Madre de Agua, yung mga sanga, so po pwedeng itusok lang po natin ganyan. Maganda po ito doon sa medyo malilim na area, tas naaarawan din sila. Doon po lumalago itong mga Madre de Agua base doon sa ating pinagtamnan nung una. At ayun po muna, maraming salamat po sa pagsama dito sa ating video muli. Thank you for watching po.